Kita nyo ba yan mga boss? Aerox SP. Yan yung bagong Aerox ngayon. Tara, tingnan natin yung specs, features, ano ba yung mga nabago. Boss Motovlog. Dito ako ngayon sa Guanzon, Imus, Cavite. Matatagpuan mo to, Tansan Luma 2, Imus, Cavite. At dito nag-handle sila ng iba't ibang klaseng motor. May pantrabaho, automatic, scooter, at kung ano-ano pa. Basta motorsiklo nandito na yan. Kompleto to, 3S shop to mga bossing. Kumbaga may spare parts, services, at syempre yung mga motor na gusto nyo. At ito nga, nasa harapan natin ng bagong-bago at mainit-init pa sa mga kasa. Kakarating lang ang Expedition Turbo version ng Aerox version 3 na to mga bossing. Matagal-tagal din mula nung inilabas yung version 2. Mga ilang taon na rin, siguro mga 5 years, 4 years ago na rin, no? Pero ngayon, naglabas na naman ng bago ang Yamaha pambato. Ito talaga inaabangan. Kalimitan nag-aabang nito yung mga bonjing na hindi marunong mga pa ng cambio pero gusto mo maging maangas sa kalsada. Well, eto na, sagot sa bagong yung problema. Siguradong hindi na naman makakatulog ang mga enthusiast ng scooter na to at malamang sa malamang ay ngayon pa lang mag-iipon na sa kanilang mga alkansya kung walang pambili o mahingi kay mama. Magliliparan na naman ng mga loan applications. Yung mga walang pambili magsisimula na maging busy ulit at magtutuluan ng mga laway ng mga gustong kumuha pero wala ng parkingan sa kanilang tahanan. Ang sakit tanggapin na nakakuha ka na ng motor na bago ngayon pero biglang lumabas yung Aerox, nagdadalawang isip ka, gusto mo isoli uli yung bago mong motor na kuha ngayon, gusto mo sisihin yung tropa mo na binudol ka, bakit ka pa kumuha ng ganitong motor. Ito pala yung mas maangas na panood ko sa vlog ni Boss Moto. Punta na tayo sa spec. Kung natatandaan nyo, mga nakaraang buwan lang inilabas ang NMAX Turbo at nasabi ko sa video, syempre susunod na dyan ng Aerox. Ganun na ganun din ang nangyari nung nilabas ang version 2 ng NMAX, sumunod naman ang version 2 ng Aerox. Halos ganun din, same as before. Kung ano nangyari sa nakaraan, nangyari rin sa ngayon. Iisa lang kasi ang makina ng mga yan, pinapatakbo ng 155cc engine, liquid cooled, single cylinder, at ito po ay kayang sumipa ng mga 15.4 horsepower. Pinagmamalaki ng Yamaha ang makina nito na may equipped na VVA o variable valve actuation. Kumbaga hindi ka daw mabibitin sa arangkada kahit mapa-top speed ka man. Habang pinapanatili naman ang magandang fuel efficiency. Syempre, Blue Core technology yan. Kung kukunin mo to, syempre ilalagay nila yung maliit na windscreen dyan. At kung buong-buo na sa loob mong kunin ito, hindi ka magsisisi. Bakit? Napakataas ng value ng motor na to. Lalo na ngayon, turbo na po ang mga makina ng Yamaha ngayon. Sinimulan nila sa NMAX at sinunod naman yung Aerox dahil isa nga lang ang makina. At hindi nyo pa alam, ang turbo at yung sa conventional na alam natin na Devola, itong makina ng bagong SP edition na Aerox ay wala na pong bola. No maintenance na, itapon mo na yung bola mo. Sa deturbo na po tayo. Ang debola na to, na deturbo, electronic na to. Kumbaga ito na yung tumutulak para umandar ang motorsiklo mo, no? Hindi na sa pamamagitan ng bola. Kaya ingat-ingat lang lalo sa mga baha, lalo na tuloy-tuloy yung pag-ulan dahil napaka-sensitive ng mga sensor ng ano na yan, ng makina na yan na deturbo.
Kaya syempre mas maganda kung pakita ang Yamaha ng test unit na pinapakita doon ini-expose nila ng matagal sa tubig yung motor na Yamaha turbo, tapos hindi pa rin nasisira. Kumbaga pakita lang nila sa tao na para mawala yung agam-agam na syempre baka daw masira tapos ang mahal daw ipagawa, no? Kaya kalimitan ang ginagawa nila kumukuha na lang ng standard version. O nga pala, bago ko makalimutan, mayroong standard version to at ito yung pinakamahal, no? Yung Expedition, ito yung deturbo at meron pa rin yung mga Debola na conventional. Pero ganito na yung forma at design, mga bossing. Maya pag-usapan natin yung presyo ng Expedition at yung standard version, sama na natin yung installment sa kabuuan ng video. Pero ngayon tingnan muna natin yung mga function pagdating sa buttons nito. Punta tayo sa buttons ng motor. Ang sarap lang tingnan ng bagong cockpit ng Aerox 155 ngayon na version 3. No, ang ganda niya ngayon, mas gumanda siya kaysa sa mga nauna pang version. Angat na angat talaga. May premiumness, ay yung logo ng Yamaha sa gitna, tapos yung maliit na dashboard, no. Digital na yan, di lang natin mabuksan kasi wala siyang baterya. Hayaan mo, pagka pinatest ride tayo ng Yamaha nito, makikita natin yung full spec nito, mabigyan ko kayo ng impression dito. Pero sa ngayon, alamin natin yung mga buttons nito. Sa harap makikita nyo sa may bandang kaliwa, meron siyang mode. Ayan, pag selection ng keys nyo yan. At dito may high and low beam din. Tapos syempre yung mga buttons na yan na may arrow pataas, pababa, tapos check, no? Sa ano yan, sa panel nyo po yan, sa dashboard nyo makikita yan. Tapos left and right signal light, andyan na rin yung busina. At syempre, ayan, may home, di ba? Hindi lang natin ma-operate mas maganda sana kung ma-operate natin. Bago itong LCD display na to ng Aerox, no, meron itong 3 riding modes, mga bossing. Meron yung tinatawag na standard, dynamic at sport. Depende sa pangangailangan mo. Pagka halimbawa mag-acceleration ka, saka deceleration, pababagali mo motor, no, meron siyang mga modes na tinatawag. At yung display na yan, pwede mo ring i-switch yung light, tapos dark mode, pwede rin yan para depende sa pagkalimbawa maliwanag yung panahon. Halimbawa umaga nasisilaw ka, i-dark mode mo, pwede po yan. Sa kanan naman, makikita ka dyan, may idling stop and start system, mamamatay yung makina mo pagka naka-idle ka. May hazard din yan, pwede mong patayin. At syempre yung ignition switch. Ang dami nangyayari sa cockpit, napakaganda. Ang size ng gulong ng Aerox sa harapan, 110/80 by 14 yan. Sa likod naman, 140 by 70, 14 din. Ibig sabihin, magkasukat sila parehas 14, mas mataba lang yung sa likod. Tubeless na po yan at equip po ng ABS itong harapang preno niya. Sa likod naman, naka-disc brake lang. Magandang kombinasyon niya ng preno, mga bossing, para sa isang 155cc na scooter. Pero gusto mo pang mas mapabilis ang motor mo? Magpanipis ka ng konting-konti sa mga gulong mo. Mas magiging aggressive siya lalo at mas matulin. Naka-telescopic fork sa harapan. Ang kanyang suspension sa likod naman, naka-subtank pa yan. Pero dalawa pong suspension yung makikita nyo sa likod na merong subtank. Ang mga ilaw, yes, of course, wala ka na makikitang debumbilya pa dito. Ang daytime running light niya sa pinakaharapan din, sa pinaka-headlight assembly. At mayroong accent dito sa kanyang bandang tuka. Para siyang sore eyes, no? Kung titingnan mo, namamaga yung pinakababa ng mata nitong Aerox version 3 natin. Pero mula harap, pati yung mga turning lights nito hanggang likod, LED na po yan. At napakaganda ng taillight nito. Hindi ko lang nakuhanan ng magandang angulo talaga Hindi ko, sobrang taas ng exposure ng liwanag. Pero sa susunod na video, gandahan natin yung mga kakuha nito. Or pinakamaganda, dumiretso na kayo dito sa Guanzon para makita nyo ng actual. Iba pa rin kasi pag nakikita mo ng actual kaysa sa video. Tapos syempre hindi rin mawawala yung charger nyo. Cellphone charger, USB charger. Tingnan natin, mga bossing. So yun, no? So buksan natin. So dito wala ka nang, hindi mo na malalagay yung cellphone mo mismo diyan, no. Parang ito lang yung takip ng ano mo, ng charger mo. Kasi ano siya, mababaw na lang siya, no. Yun lang, no, mababaw na lang siya. So takpan na natin, wala na tayong makikita doon. So ito rin meron siyang tinatawag na Y-Connect pa rin, ano. Naka Y-Connect pa rin. Kumbaga i-connecta mo yung cellphone mo via Bluetooth connection para meron kang access
kahit na nagmamaneho ka, pwede kang makatanggap ng call alert, SMS, o kahit magpapagas ka. 5.5 liters po ang tank capacity nito. Kung kukunin mo ng cash itong Aerox Turbo SP edition na to, ito yung pinaka premium o pinaka mataas na variant nila. 165,900 po ang presyuhan nito. Pwede kang maghulugan dito, magda-down ka lang ng 26,800. Sa 3 years ang uhulugan mo is 5,959. So nakadepende pa rin yan kung gaano kataas ang down payment mo. Pwede kang magmataas ng down payment dito para mas bumaba yung monthly mo. Yung standard version naman o yung Dibola pa, wala pang di-turbo, meron ding SRP ito na 127,900. Magda-down payment ka dyan ng 19,000 mga bossing. 3 years ang hulugan mo is 5,959. Siyempre may mga inclusion po yan mga bossing, no? May kasama yung helmet, siyempre yung template mo or temporary plate mo para makabiyahe ka na. 3 years registration na rin po yan. Tapos siyempre insurance, tapos may pre-service din yan mga bossing. Dito yan sa Guanzon, Imus Cavite. Puntahan mo na agad pag napanood mo yung video ngayon. At sigurado akong pag nabalitaan ng tropa mo, baka maunahan ka pa, makuha pa tong bagong kulay ng Expedition. Susunod, pag-usapan naman natin yung standard version at ikutan natin, i-walk around din natin yung standard version ng Aerox version 3 na ito.